Pangulong Aquino inihalin tulad si dating Pangulong Arroyo kay Ferdinand Marcos. Pagbisita ni Pinoy sa Harvard University sa US, binulabog ng isang lalaki. Before you ask, no, let me finish. Statement cert, ginawang biro ang rape. Kilalang mall, itinigil na ang pagbebenta ng damit matapos ulanin ng batikos. Mga pari sa Legazpi, pabor na bigyan ng libreng access sa motel ang mga evacuee. BPO company sa Malaysia nagsorry dahil sa mapanirang advertisement tungkol sa Pilipinas. Pilipinas, naka-silver na sa Asian Games sa Wushu. Gilas Pilipinas, panalo naman sa unang laban kontra India. At Jasmine Curtis nagsalita na sa pagkakadawit sa umano'y audio scandal ni Daniel Padilla. Live mula sa TV5 Media Center Reliance, Bakibalita kasama ang tambalan ni Paolo Bellones at Cheryl Cosio. Ito ang Aksyon Tonight. Hinihinto na ng kilalang mall ang pagbibenta ng isang statement shirt na naging sentro ng batikos sa social media. Sa mensahe kasi ng t-shirt, ginawang biro ang sensitibong issue ng rape. Umaaksyon si Jenny Dongon. It's not rape. It's a snuggle with a struggle. Yan ang mensahe na kaimprinta sa t-shirt na nakuha ng litrato ni Karen Konowich noong Lunes. Ibinebenta raw ang t-shirt sa department store ng SM Mega Mall. Ipinost ni Karen ang litrato sa Facebook. Hindi na raw niya natignan kung sino ang gumawa ng t-shirt. Dahil sa matinding emosyon, lalo't sa boys section pa ito ibinebenta. Sa sandaling oras, libo-libo na ang nag-share ng litrato. Galit ang mga netizen. Pinuntirya rin nila ang SM dahil sa pagpayag na maibenta ang t-shirt. Insulto raw ito sa mga biktima ng panggagahasa. Ganito rin ang sentimento ng grupong Gabriela. Hindi biro yung nangyari sa'yo na rape, tapos makikita mo ginagawang parang katatawanan. Mukha raw ipinopromote pa ng t-shirt ang panggagahasa kung pagbabatayan ng konsepto ng t-shirt. Okay lang pala yung rape at pwede kang makalusot, i-justify mo lang. It's high time din na tingnan paano posibleng i-penalize yung mga kumpanya na gumagamit ng mga ganitong mensahe to the detriment of women. Sa statement ng SM Supermalls, sinabi nitong hindi rin katanggap-tanggap para sa kanila ang mensahe ng t-shirt. Hindi raw nila kinukonsente ang mga irresponsable at malisyosong gawain na ginagawang katatawanan ang mga importante at sensitibong isyong panlipunan. Hindi na raw ibinebenta ang mga t-shirt. Iimbestigahan din kung paano ito napayagang ma-distribute sa mall. Umaaksyon, Jenny Dongon, News 5. Isang linggo pa raw tatagal ang clean-up operation sa mga palaisdaan na apektado ng fish kill sa Valenzuela. Pangamba ng mga residente baka maulit ang pagkamatay ng mga isda. Umaaksyon si JV Arsena. Truck-truck na patay na isda ang naiahon sa Malanday, Valenzuela. Ibinaon na ang mga ito sa dump site. Pero aabutin pa raw ng isang linggo ang cleanup operation sa 10 ektaryang palaisdaan na tinamaan ng fish kill matapos manalasang bagyong Mario at Habagat. Kaya ang amoy ng nabubulok na isda matagal pang iindahin ng mga residente. Kalbaryo yan, lalo't nagsimula ng magkasakit ang ilang bata sa lugar. Si CJ nilagnat, nagsusuka, inuubo at nagkadayariya na. Ganyan po lang po siya, iyak po ng iyak para pong may masakit. Lumabas sa investigasyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na tumaas ang ammonia habang bumaba ang oxygen level sa tubig. Epekto raw ito ng basura at industrial waste. Siguro yung sudden change ng weather. Tapos yung water dito, hindi siya nakakalabas. Parang contained lang siya, stagnant. Pinasok daw ng kontaminadong tubig ang mga palaisdaan sa Valenzuela nang masira ang dike ng Mekawayan River. Pinangangambahang maulit ang fish kill kapag hindi naayos ang dike. Maraming pollutants sa ilog na yun na isa sa sanhi ng pagkamatay ng ating mga isda. 2 milyong piso ang nalugi sa pagkamatay ng 5 toneladang isda. Ang resulta, pagtaas ng presyo ng mga isda. Nasa 20 pesos kada kilo ang nadagdag sa presyo ng tilapia, bangus at plapla. Pero sabi ng BFAR, walang dahilan para tumaas ang presyo dahil hindi ganoon kalaki ang pinsala. Umaaksyon, JV Arsena, News 5.
Samantala, tinalakay sa United Nations ang epekto ng climate change at isa sa mga resulta nito na apektado tayo ang mas matitinding pag-ulan. Isa sa naimbitahan sa summit sa New York ang ating weather presenter na si Leah Cruz. Narito ang kanyang report. Mas patitinding pinsala sa komunidad. Yan ang posibleng epekto ng pagbabago ng klima sa Pilipinas ayon sa Intergovernmental Panel on Climate Change. Dahil sa pag-init ng mundo, tumaas ng 19 centimeters ang global average sa sea level. Ayon kay Chris Fields, Vice Chairman ng IPCC, mas ramdam ito sa Pilipinas kung saan 60 centimeters ang inakyat ng sea level mula 1901. It is very likely that this higher starting sea level that we already experience around the world, but especially in the Philippines, will lead to increased damages from storm surge events in the future. Dahil sa climate change, mas titindi rin ang pag-ulan. Ito naman ang mapa para sa increase in precipitation, yan ang tawag sa mga pag-ulan ng IPCC, and ito ang ipinapakita kung mababawasan na natin. Bukas ang carbon emissions natin sa atmosphere. At ito yung Pilipinas, makikita natin na konti lang yung madadagdagan sa pag-ulan na mararanasan natin. Pero yun nga, ito na naman yung mapa, kung hindi natin mababawasan naman, business as usual, yan ang sinasabi nila sa IPCC. And yung increase naman natin dito, nasa 10 to 20% ng pag-ulan na nararanasan natin ngayong araw. Malabo na rin daw maibalik sa dati ang kalagayan ng mundo. Ultimately, we may have the technologies that let us reverse climate changes that have been put in place, but we do not now. So right now, we need to deal with the world as we encounter it. Kasama na rito ang pag-adapt sa sitwasyon at maging aktibo para aksyonan ang climate change. What we're looking for in adaptation is what you can think of as win-win investments. Investments that decrease the risk from climate change, at the same time, they build stronger economies. Sinimula na ito ng higit 200 kumpanya ng mga kung magtatanggal ng $50 billion na investment mula sa fossil fuel. Mula sa United Nations headquarters sa New York City, umaaksyon, Leah Cruz, News 5. Samantala, nagbabala po ang pag-asa na posible pang makaranas ang Pilipinas ng hanggang 8 na malamaryo na bagyo bago po matapos ang taon. Ang update mula kay Franz Noguera. Franz. Tama ka dyan, Cheryl. Posible pang dumami ang mararanasan ng Malamaryo o Luis na bagyo. Nakaka-13 bagyo na tayo ngayong taon, pero madalas 18 hanggang 21 ang pumapasok sa Pilipinas kada taon. Sa kabila ng mga dumaang bagyo, di ito naging sapat para iakyat ang normal ang level na Angat Dam. Target na maibalik sa normal high na 210 meters ang Angat bago matapos ang taong 2015 para maibsan ang water crisis. Sa ngayon, binabantayan ng pag-asa ang low pressure area na nasa Pacific Ocean na tuluyan ng naging bagyo. Pero ayon sa Metra, posibleng di na ito pumasok sa loob ng bansa at didiretso na lamang papuntang Japan. Posibleng natutulak ito palayo ng ridge of high pressure area na nasa China. Ito ang nagdudulot ng mainit na panahon sa extreme northern Luzon area. Pero bukas, posibleng makaranas ng mahinang ulan ang gitnang Luzon, ang Calabarzon, kasama na rin pati na rin ang Bicol region. Maganda naman ang panahon sa bahagi ng Visayas at Mindanao bukas. At yan ang lagay ng panahon. Balik sa inyo. Sa sports po naman tayo, nasungkit ng Gilas Pilipinas ang una nitong panalo sa 2014 Asian Games kontra India. Nasa gitna na aksyon si Chikiroa Puno. Sa first quarter pa lang agad nagpamalas ang Gilas Pilipinas. Nakadalawang 3 si L.A. Tenorio. Humataw pa si Marcus Dautit. At nakawalong sunod na punto si Jeff Chan para lumamang ang Gilas sa unang 5 minuto, 16-0. Sa second quarter, nag-init si El Granada, Gary David. Umariba si Junmar Fajardo sa steal at putback. Nakaagaw si Paul Lee at umiskor sa fast break para lumobo sa 17 lamang, 50-37. Karamihan sa mga local fans, bumiyahe pa ng mga 3 o 4 na oras para lang makarating dito. Nag-absent pa sa trabaho. Hindi lang sa Seville, Spain, kung hindi dito rin sa Korea, pinatunayan ng mga Pilipino na tayo nga ang most valuable fans. Di ba? Pinatay ng Gilas ang pag-init ng India sa 10 sunod na puntos. Kasama na si Marcus Dautit. Dautit is there.
Sa last quarter, muling pumutok si Gary D na naka 13 points. Pero tila nag-relax ang Pilipinas nang magsunod-sunod ang mga tres ng India sa home stretch. Pero di na ito naging sapat. Natapos ang laro para sa Gilas 85-76. Highest scorers sina Jeff Chan at Marcus Douthit na pareho naka 14 points. Pero bumida si Gary David sa kanyang breakout game. Ginawa ko lang yung pagbabalik ni El Granada. Ginawa ko lang yung trabaho ko na yung hugot sa akin ni Coach. Masaya man sa panalo, hindi natuwa si Coach Chot sa nilaro ng kupunan, lalo na't sunod nilang haharapin ang FIBA Asia Champions na Iran sa Huwebes. We shot the ball well, but the 20 turnovers is unacceptable. So we gotta fix that if we want to beat Iran. Mula Washington, Korea, umaaksyon Chiki Roa Puno, News 5. Nakasungkit naman ang isang Pinoy ng una nating medalya sa Incheon Asian Games. Nakuha ni Daniel Parantak ang silver medal sa kanyang performance sa Wushu Tai Chi Chuan event. Naka-score siya ng 9.68 points. 0.1 lang ang lama sa gold medalist na si Chen Ju Li ng China. Pasok naman sa finals ng Wushu Sanda event na under 60 kilograms si Jean-Claude Saclag. Yan ay matapos niyang pabagsakin ang kalaban mula sa India. Posible siya maka-gold o silver. Ang pambato naman natin sa Sanda under 56 kilograms si Francisco Solis ay nakakuha ng bronze. Nakapasok siya sa semis matapos talunin ang kalaban mula Hong Kong pero pinabagsak ng kalaban mula China. Susunod, Sandigan Bayan, Justice Gregory Ong sinibak ng SC dahil sa umano'y koneksyon kay Janet Napoles. Modus ng agaw cellphone sa QC sa pool sa CCTV. At mga player na sangkot sa rumble sa NCAA kapon pinatawan ng suspensyon. Yan at iba pa sa pagbabalik ng aksyon tonight. Aarangkada na ang 7